paglilingkod ay forever. Kami yung magiging kamay ng mga pari. Nararanasan ko yung masigawan, sorrowful o saka joyful. Sister, baka dito ako dinala ng Diyos. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Mrs. Escolastica Pagalaman Monforte at ang tawag sa akin ay Leslie Monforte na isang katikista at ang aking posisyon ay head catechist simula 2017 up to present. At ngayon ay 15 years na akong nag-serve dito sa parokya ng Mater Dolorosa. Para sa akin, ang love of service, ito yung pagbibigay ng buong sarili sa paglilingkod sa Diyos kasama ang kanyang simbahan. Lalo na sa aming mga katekista na ang isa sa mga gawain namin ay ang maipakilala si Kristo sa lahat ng mga bata, kabataan, kasama ang kanilang mga magulang na hindi naghihintay ng anumang kapalit sa aming paglilingkod sa kanila o pagtuturo sa kanila ng katekesis. Sa akin bilang isang katekista, masasabi ko na ito ay isang mahalagang bokasyon na kung saan kami yung magiging kamay ng mga pari sa mga parokya. At yung pagiging katekista ay hindi madali dahil masasabi ko na ito ay binubuo ng sorrowful o saka joyful. Bakit? Kasi hindi naman lahat ng mga magulang, ng mga bata ay ma-appreciate yung ginagawa namin. May mga ilan din na kuminsan nararanasan ko yung masigawan, pero sa kabila ng mga pangyayaring yun ay nandito pa rin ako nagpapatuloy na naglilingkod pa rin sa kanya sa kabila ng mga hindi magagandang nangyari sa buhay ng isang katekista. So masasabi ko na ang paglilingkod ay kaakibat yung hindi magandang karanasan o pangyayari. Kasi ang naisip ko na lang ay si Jesus na bilang isang anak ng Diyos, maging siya rin mismo ay nakaranas ng hindi magandang pangyayari sa kanyang buhay. Ngunit sa kabila nito ay ipinakita pa rin niya kung gaano tayo kamahal bilang isang makasalanan, mahina o kaya may mga pagkukulang bilang isang tao. Ang paglilingkod ay hindi yung active ka lang sa simula, kundi ang paglilingkod ay forever hanggang sa huling hininga mo. Hindi yung naglilingkod ka dahil para lang makilala ka, para lang maging sikat ka, kundi maglingkod ka para sa Diyos at para sa simbahan. Sa totoo lang, hindi ko hinangad na ako isang katekista, pero maaring ito yung tawag ng Diyos sa akin dahil ako ay nakatapos ng education, let passer, nakailang beses akong nag-apply sa mga school pero hindi ako pinalad. Pero nung may nag-imbita sa akin na mag-apply sa Archdiocese of Manila, hindi ko maisip kung bakit sa isang apply lang natanggap ako agad. So, nung tinanong ako ng interviewer ko na bakit dito sa SIFAM, ang sagot ko, Sister, baka dito ako dinala ng Diyos. Kasi kung ano yung ayaw ko na magturo sa mga bata dahil ang balak ko dati ay office work. Pero hindi ko alam kung bakit dito ako dinala bilang isang katekista at anong ginagawa ko, magtuturo ng mga bata. So sabi ko sa sarili ko, ang bait talaga ni Lord. Kung ano yung ayaw mo, yun ang ibibigay sa'yo. Tapos kung ano yung gusto mo, yun ang mawawala sa'yo. Pero ganun pa man, ako ay masasabi ko na ako ay masaya bilang katekista. Kasi marami ang tinawag, pero ilan lang ang napili at isa na ako doon. Magpahanggang ngayon, ako ay patuloy pa rin na naglilingkod sa Kanya, kasama ang mga bata at kabataan na tinuturuan ko na balang araw sila rin ay mahubog para maging isang katekista. At tandaan po natin na lahat ng binyagan ay isang katekista. So sa ngayon po, may bagong programa ang Archdiocese of Manila. Ito yung tinatawag nating Junior Catechist Association na kung saan ito ay isang paraan upang humubog ng mga bata at kabataan na maging lingkod din ng simbahan tulad namin. Na kapag tapos nila ang paghubog nito, ay balang araw sila yung papalit sa amin kung sakaling kami ay magre-retire na. Ako ay nasa edad na rin. So yung mga kabataan na ito ay sila yung papalit sa amin upang patuloy ang paglilingkod sa simbahan. So yun po yung magandang programa ng Archdiocese of Manila na ibababa namin sa bawat parokya. Kung sino man po ang nais maging katekista ay siyempre hindi nawawala yung pagmamahal sa paglilingkod. Mapagtimpi siya
mahaba ang pasensya na kahit saan ka ibabato o saan ka ipapadala ay tanggapin lang, nandun yung tinatawag na obedience sa gawaing paglilingkod tungkol sa Diyos at maging sa ating simbahan. Kaya mga kabataan, tara na, makisa na kayo sa amin na maglingkod sa simbahan, maaring isang choir member, animator o kaya lector ang pagpapahayag ng salita ng Diyos sa lahat ng tao, lalo na sa oras ng pagdiriwang ng banal na misa. Para sa lahat ng kabataan na nag-aaral sa Extremo Elementary School at Tibagan High School, sana sumama kayo sa catechesis tuwing araw ng Biyernes simula 8 o'clock hanggang 11 o'clock sa umaga at alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. At yung tinatawag nating JCA formation, sana rin ay maka-attend ang lahat ng kabataan at mga bata dahil ito ay isang pasimula upang mahubog kayo para makapaglingkod din sa simbahan katulad naming mga katekista. So lahat ng parishioners na sumusuporta sa catechetical ministry ng Mater Dolorosa, tara na, imbitahan na ang lahat ng mga bata at kabataan na makiisa sa gawain ito dahil ito ang siyang paraan kung paano natin mahalin, makilala at paglingkuran ang Diyos sa mamagitan ng kanyang anak na si Jesus na nagbigay ng sarili para sa ating lahat. Sana ay maging bukas pa din kayo na padaluhin ang iyong mga anak sa anumang paghuhubog na ginaganap sa ating simbahan ng Mater Dolorosa. Salamat po. Mater Dolorosa Parish social media accounts. Facebook page. Search for Mater Dolorosa Parish and click the like button and follow the page for you to be updated every time we post announcements. YouTube channel. Search for Mater Dolorosa Parish Official and make sure to click the subscribe button and tap notification bell for more updates and more upcoming videos. Maraming salamat mga kaparokya.